Mommy Onyx, may mga bagay talaga na pilit kong itinatago. Pilit kong kalimutan, Mommy Onyx. Subalit, kusa itong bumabalik kahit gaano ko ito pigilan, Mommy Onyx. At this point, nagparamdam ang nakaraan sa pamamagitan ng aking panaginip, Mommy Onyx. Kaya, Tito, masamang panaginip. Masamang panaginip, Tito. Ay, Jeffrey, parang hindi lang masamang panaginip yon. Abay, bangungot na iyon. Ilang minuto kitang pilit gisingin pero ayaw mong magising. Tingnan mo ngayong sarili mo. Ay, ang dami mong pawis. Nasya, sige. Sa susunod, diba sabi ko sa'yo, bago ka matulog, magdasal ka. Magpalit ka na ng damit dyan at uminom ka ng tubig para mahismasan yung naramdaman mo. Matulog ka ulit, ha? Dahil wala stress pa ng madaling araw. Opo, Tito. Bakit ko kaya siya napanaginipan ulit? Bakit kaya siya bumabalik sa aking isipan? Pero ganun pa man, kumusta na kaya siya? Ang huling natandaan ko, sa huli naming pag-uusap ay hindi maganda. Sinunod kaya niya yung sinabi ko. Hindi ko talaga makakalimutan ang sitwasyon na yun. Jeffrey, mabuti at pumunta ka dito sa ating tagpuan. Matagal ko na talaga itong gustong sabihin sa'yo. Pero pinalagpas ko muna yung graduation natin sa high school. Gusto mo bang malaman? May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Pasensya na. Medyo nabisi lang ako sa ginagawa ko sa bahay. At dumating kasi sila mama at papa galing Manila. Meron din akong gustong sabihin sa'yo. Pero ikaw munang magsabi. Saka na lang yung sa akin. Ano ba yun? Ganun ba? Okay lang yun. Naintindihan ko naman. Ano kasi, di ba pangako mo sa akin noon na kahit anong mangyari, ay panindigan natin ang isa't isa, walang iwanan, at lalo nating mamahalin ang isa't isa kahit matanda na tayo? Natandaan mo yun? Ito talagang palangga ko. Oo naman. Bakit ko naman yung makakalimutan? Mga bata pa tayo na yung magkaibigan, di ba? Hanggang sa magnobyo tayo. Kaya lang, sinikreto muna natin ito sa ating mga magulang dahil ayaw pa nila na magkaroon tayo ng relasyon o karelasyon, di ba? Yun din yung pinakita natin sa kanila na mag-best friend lang tayo. Bakit mo nasabi yun? Ano bang problema? Meron ka bang, ano ba sasabihin mo? Sige na, sabihin mo na nga. Ano kasi, kuwan kasi, buntis ako. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Ano yun ulit? Ulitin mo nga. Ano sabi mo? Sabi ko, buntis ako. Nagbunga yung ginawa natin. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Ano? Paano nangyari yun? Paano ka nabuntis? Oh my God, Jeffrey! Kailangan ba bang itanong yan kung paano ako nabuntis? I believe alam mo na yan kung paano ako nabuntis. Ginawa natin. Hello? Kalukuhan. Ipalaglag mo yan. Hindi pwedeng magbunga yan. Ipalaglag mo yan. Ba't mo ako sinampal? Nahihibang ka na ba? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Naintindihan mo ba yung pinagsasabi mo? Malaking kasalanan sa Diyos ang magpalaglag, Jeffrey.
Panindigan mo to. Ginawa natin to. Baulinte ba? Carol, mga bata pa tayo. Kakagraduate lang natin ng high school. Meron pa akong pangarap. Pumunta pala ako dito at nakipagkita sa'yo dahil napagdesisyonan ko na sasama ako sa mga magulang ko pabalik ng Manila. Doon ako mag-aaral ng kolehiyo. Kaya, tanggapin mo na. Ipalaglag mo yan. At kung talagang tayo para sa isa't isa, pag nakagraduate na tayo ng kolehiyo, at mayroon na tayong trabaho pareho, pwede naman tayong bumuo ulit. Hindi lang sa ngayon. Di ba sabi ko sa'yo, natupagan mo na natin yung pangarap natin? Nagkamali eh. Kaya, ipalaglag mo na lang muna yan. Jeffrey naman. Maawa ka naman sa akin. Papatayin ako ng mga magulang ko pag nalaman nila ito na hindi mo ko panindigan. Kilala mo ang mga magulang ko. Alam mo kung paano sila magalit, di ba? Maawa ka naman, Jeffrey. Panagutan mo. Harapin mo magulang ko. Huwag mo ko iiwan. Dito ka lang. Jeffrey naman. Nasaan na yung pangako mo sa akin? Jeffrey. Pwede ba? Bitawan mo ako. Maawa ka sa akin. Hindi pwede. Maawa ka sa Isa lang talaga ang option natin dalawa. Jeffrey. Ipalaglag mo yan. Dahil hindi na ako Jeffrey naman. Hindi na ako mananatili dito. Huwag ganun. Sa makalawa, alis na kami ng magulang Jeffrey. ko. Pupunta na kami ng Manila. Maawa ka. Yun lang talaga ang paraan. Hindi. Bitawan mo ako. Ipalaglag mo yan. Maawa ka. Sige na. Bitawan mo ako. Jeffrey! Jeffrey, huwag mo ako iiwan! Jeffrey! Hindi maaari na. Jeffrey! Manatili ako dito. Patawarin mo ako, Carol. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na iiwan ko yung pangarap ko dahil ang... Hindi pwede. Pasensya ka na. Patawarin mo ako, Carol. Patawarin mo ako. Simula noon wala na akong balita sa'yo. Dahil pilit kitang kinakalimutan. Pero, kumusta ka na kaya? Yung anak natin. Pinaglaglag mo kaya o pinagpatuloy mo, patawarin mo ako. Jeffrey, ano na? Tumising ka na dyan. Maaga na. Ay, sasama ka pa sa akin sa palayan. Jeffrey, gumising ka na. Halik ka na dito. At nakapaghanda na ako sa mesa para sabay tayong kumain dahil pupunta ako sa palayan. Ikaw kung gusto mo pumunta sa ibang lugar ay pamasyal. Ay, halik ka dito at mag-usap tayo sandali bago ako aalis. Opo, tito. Sakit ng ulo ko. Lalabas na po. Makalabas na nga.
Ang aga ni Tito kung kumilos sa kusina. Maayong aga, Tito. Ba, maayong aga. Halika na, umupo ka na. Nang sabay na tayong kumain dalawa. Dahil mamaya-maya at aalis na ako papunta ng palayan. Bago sisikat ang araw ay dapat andun na ako sa palayan. Ikaw, anong plano mo mamaya, ha? Papasyalan ko lang yung mga kaibigan ko noon, Tito. Pupunta ako sa kabilang baryo. Tito, may itanong lang sana ako sa'yo. Kung pwede lang sana. Kung may balita ka tungkol kay Carol. Naalala mo pa ba si Carol, Tito? Sino? Sino si Carol? Yung dati mong nobya. Na hindi mo sinasabi sa amin na nobya mo pala iyon. O bakit? Anong gusto mong malaman? Gusto ko lang sanang malaman, Tito, kung kumusta na siya. May balita ka ba sa kanya? Ano gid bala gusto mong malaman tungkol kay Carol simula nung iniwan mo siya at nag-upod ka sa magulang mo papuntang Manila? Grabe man yung inabot ng bata. Pero noon na yon. Kabataan nyo pa yon. Ano bang gusto mong malaman tungkol sa kanya? Andyan na si Kaloy. Bababa na! Saglit lang. Andyan na. Saglit lang. Ito, Jeffrey. Di ba sabi mo pupunta ka sa kabilang baryo? Ito. Dalhin mo to. Ano ito, Tito? Bakit may kalamansi, bawang at asin? Mag-aadobo. Hindi naman ako mag-aadobo doon. Kung hindi mo yan dalhin, ikaw ang maa-adobo.